So, salamat po. Ito po yung ating time para po mangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon upang maipaunawa ang napakahalagang balita ng atin pong Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang dugo. At yan po ang dahilan kung bakit ito pong mensaheng ito ako'y nagagalak. I know, alam ko po, 100%, hindi po ako kasama sa mga kaluluwa, mga nasa impyerno, na mananaghoy dahil sa karanasan na pwedeng maranasan ng tao sa impyerno. Salamat po sa Panginoong Jesus. Kaya po sa mga bisita po namin, sa mga nakakapakinig, nasa bahay man po kayo, ako po ay namamanhik na sana po mapakinggan, atin pong unawain ang mensahe natin po ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako sa pagbubuklat ng salita ng Diyos. Luke chapter 16, verse 19. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya ay nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay nilalagay sa kanyang pintuan. Verse 21, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Verse 22, at nangyari na namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw si Yarini at ikaw ay nasa kahirapan. Verse 26, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Verse 27, at sinabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Verse 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham na nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Verse 30, at sinabi niya, hindi amang Abraham, datapot kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kaniya, kung di nila papakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Muli po, ang pag-aaral po natin, pinamagatang mga panaghoy ng impyerno. Tayo po yumuko tumikit, tayo po manalangin. Ama naming banal na nasa langit, salamat po sa umagang ito, na inyo pong ibinigay sa amin. Kami po inyong dinala rito sa inyo pong bahay-sambahan upang kami po yung makapag-aral ng inyong salita. Mapaalalahanan at amin pong mapasalamatan ka sa inyo pong ginawa sa amin. Nakagaya nga po ng amin pong awit na narinig. Salamat po, Panginoon, sa dugo ng Panginoong Jesus na kanyang ibinuhos dun sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan po nito, meron po kaming daan
para hindi po kami mapahamak sa lugar ng impyerno. At maranasan po namin ang kaginhawahan sa lugar ng langit na bayan. Sa oras pong ito, sa aming pong pag-aaral, hayaan niyo po na kami po ay mapalalahanan na meron pong lugar ng impyerno na one day pwede po naming maranasan dahil po sa aming mga kasalanan. Wala na po akong magagawa sa mga taong naroroon sapagkat iyon na po ang hantungan at ang kaparusahan ng kasalanan. Ngunit sa mga tao na narito, na naimbitahan po namin pong mga kapatiran, meron pa pong pag-asa na sila po'y hindi mapabilang sa mga taong nananaghoy doon sa lugar ng impyerno na punong-puno ng paghihirap. Pagpalain niyo po ako na mangangaral. Samahan niyo po ako at ang kabuuan ng mensahe. Ito po yaming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Alam niyo po mga minamahal, isa po sa pinakaayaw pag-usapan ay ito pong impyerno. Yun na nga lamang pong pag-usapan ng kamatayan, ayaw po nating pag-usapan eh. Dahil, hindi ko alam, malungkot ba? O dahil gusto lang takasan ng tao? Pero sabihin ko po sa inyo, na bagamat ayaw po natin pag-usapan itong impyerno, mas madaming beses na binanggit ang impyerno kaysa sa langit, sa aklat po ng Biblia. Mas marami lang po talagang bagay. Marami pong pagkakataon, binanggit ang impyerno. At madaming tao ang mas pipiliin na sila'y mapunta sa langit sa kabilang buhay kaysa sa impyerno. Kung ako'y magpapataas ng kamay, kung sinong gustong mapunta ng impyerno, baka po walang magtaas ng kamay. Pero nakakalungkot po sa akin pong karanasan bilang mangangaral ng salita ng Diyos. Meron po akong nakausap. Ito po ay isang lalaki sa lugar po ng Quezon na siya po inaabutan ko ng libreng babasahin. Tay, libreng babasahin po. Sabi niya, nasa may tindahan kami. Ano ga iyan? Parang Batanggenyo din po, ano po? Sabi ko po, ito po yung libreng babasahin. Nagtuturo po sa atin kung paano po tayo makakapunta ng langit. Sabi po niya, ay ayaw ko sa langit. Mas gusto ko sa impyerno. Dahil ang tao daw po sa langit ay may damit. Tama naman, yung damit ng katuwiran ng Panginoong Jesus. Sabi niya po, mas gusto ko sa impyerno dahil ang mga tao doon ay hubad. Sabi ko po sa kanya, tay, hindi niyo po alam ang inyong sinasabi. Pero kung yan po ang gusto ninyo, wala po akong magagawa. Nakakalungkot lang po isipin may mga ganun tao. Na sana, yung tipong maaagaw mo sila. Kaya lamang po, ang desisyon po'y wala sa atin. Ang kaya lang po namin gawin ng mga mangangaral, tayo po mga Kristiyano, ay ang mangaral at sila po'y palalahanan na umaasa po na sila'y makikinig at sila po'y makakaunawa. Hindi ko po alam kung nasaan yung taong yun ngayon, kung buhay pa ba siya, kung siya ba'y napangaralan ulit, hindi ko po alam. Isang katotohanan din po, madaming tao ang hindi mapupunta sa langit, bagamat maraming tao ang gusto sa langit. Marami pong tao ang hindi mapupunta sa langit. Sabi nga po ng Bible sa Matthew chapter 7, makipot ang daan patungo sa kaluwalhatian, pero malapad ang daan tungo sa kapahamakan. Kaya po marami ang mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Ako lang po'y nagtataka, pag po ako'y pumupunta ng sementeryo, yung lapida, kahit sino, daming tao, halos lahat, parang siguro 99% ng lapida na makikita mo nakalagay ay RIP. Na ang ibig sabihin ay rest in peace. Pero ako po'y nagtataka, totoo ba na rest in peace yung mga nakahimlay doon? Or sila ay receive in punishment? May mga tao po, mga minamahal, na nasa impyerno ngayon. Hanggang ngayon, lalo na po itong mayamang ito. Ito pong mayamang ito, sa ating pong binasang talata,
Doon po muna ako magpo-focus, hindi ko muna papapansinin si Lazaro. Ito pong mayamang ito ay panahon pa ni Abraham. Kilala niya si Abraham eh. So, nung panahon pa ni Abraham, hanggang ngayon, ito pong mayamang ito ay nasa impyerno. Araw at gabi. Walang pahinga. Nararanasan niya po ang paghihirap doon sa lugar ng impyerno. At sa amin po mga bisita, ayaw po namin. Kung hindi nyo pa po natitiyak ang langit, ayaw po namin na maranasan ninyo ang paghihirap doon. Kaya po may mga nag-invite sa inyo, meron pong kahit umuulan, talagang naririto. Ayaw po namin kayo mapunta impyerno. Ayaw namin maranasan ninyo ang paghihirap doon dahil ito'y walang hanggan. Sabi ko po sa inyo, yung mayaman, mula nung panahon pa ni Abraham hanggang ngayon at hanggang matapos ang panahon, si lalagi doon sa lugar ng impyerno. Kaya po ngayong araw na ito, gusto ko po kayong ipasyal. Konting pasyal lang sa lugar ng impyerno sa pamamagitan ng mensaheng ito. Na balang araw ay pwede po tayong pumasok doon. Pero wala na pong labasan. Pero ngayon po, sa pamamagitan lang ng mensaheng ito, hindi naman po tayo papasok doon. Gusto ko pong paalalahanan kayo na meron pong impyerno. At hindi ko po nais na kayo itakutin, ha? Hindi ko po nais na manakot ngayong araw na ito. Ang gusto ko lang po ipaalala. Dahil kahit na anong pananakot ko po sa mga tao, hindi po yung takot ang makapagbabago ng kaisipan. Kaya po, paalala, mula sa mga panaghoy sa impyerno. Una pong bagay, panaghoy ng paghihirap. Unang realidad na nasusumpungan ng mayaman sa impyerno. Siya ay nasa lugar ng paghihirap at siya po'y sumisigaw. Siya po'y sumisigaw doon. Ang hirap dito. Ang init. Ang dilim. Ayoko na dito. Kami naman, hindi niyo po gugustuhin na doon ilagi ang inyong walang hanggan sa impyerno. Hindi niyo po gugustuhin dahil napakatindi po ng paghihirap. Kung meron pong lugar na napakahirap, ito po yung impyerno. Akala nyo po yung naranasan po nating init ng panahon itong nagdaang summer. Ay mainit na, tayo yung nagre-reklamo, talagang tayo ano gang init, ano gang banas. Kalalabas lamang namin sa banyo pagkatapos maligo. Ay ang init, tayo nagre-reklamo na. Pero ano pa kung dadanasin natin ang init sa impyerno? Gusto nyo po ng patunay? Hindi pa po ako nakapunta sa impyerno. Hindi pa po. Pero nakita ko ang impyerno sa salita ng Diyos. Tayo po yung magbuklat ng ilang mga talata. Mateo, Kabanatang 13. Kabanatang 13, talatang 42. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Verse 50. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. 2 beses pong inulit sa isang chapter. Alam niyo po kung bakit? Gusto pong bigyang diin na merong pong mga igagatong sa kalan ng apoy. Saan po? Sa impyerno. At diyan na nga ang pagtangis, yung paghihirap, wailing, and gnashing of teeth. Alam niyo po yung nagngangalit ng ngipin, yung tipong pagka ikaw ay sakit na sakit, yung talagang dinidin mo yung iyong ngipin dahil sa sakit. Ang sakit. Matthew chapter 22 verse 13. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. 3 beses po na binanggit. Matthew chapter 24 verse 51.
At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapag-imbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin, 4 na beses. Luke chapter 13, verse 28. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. Pansin niyo po, 5 beses. Ayan po ay 5 beses na sinabi. At sa amin pong pag-aaral sa theology, sa numerology, number 5 is the number of death. Kaya po sa Genesis chapter 5, makikita niyo po doon yung kamatayan ng mga sinaunang tao. At ang impyerno po ay walang hanggang kamatayan. Sinasabi ko po sa inyo mga minamahal. Mahirap ka na dito sa lupa. Mahirap na mamuhay dito sa lupa. Puno ng pagod, puno ng sakit, puno ng hirap, puno ng puyat, ng gutom. Pumunta po kayo sa bansang sa Africa, sa Zimbabwe, sa Zambia, sa Africa, ang daming bansa na tipong yung mga tao po doon talagang namamatay na lamang sa gutom. Anong hirap ng buhay dito sa lupa? Pero ano pa ang hirap na pwedeng maranasan ng tao doon po sa lugar ng impyerno? Kaya po mga tao doon, number 1, nananaghoy po ng may paghihirap. At sila'y sumisigaw. Ang hirap! Sobrang init! Ang dilim! Sobrang sakit na! Hindi ko na matiis! Kailan ito matatapos? Kailan ako makakalis sa lugar na ito? Dahil sa sobrang sakit po. Dahil sa sobrang hirap sa impyerno. Pangalawang bagay po. Panaghoy ng pagsaklolo. Balik po tayo sa Luke chapter 16. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. Verse 24. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Pangalawang realidad ng impyerno, wala kang tulong na matatanggap. Walang pag-asa. Wala na pong pag-aasa sa lugar ng impyerno na kung aakalain mo, kagaya ng mga itinuturo sa atin, sa ideya ng purgatorio na meron pang labasan na ikaw ay makakatakas pa. Pag ikaw ay nasa kabilang buhay natin, kayo nasa lugar ng impyerno, ay kayo makakaalis pa doon. Hindi na mga minamahal. Wala na pong labasan ang impyerno. Ang mayaman sa impyerno ay humihingi ng konting tulong mula sa patak ng tubig. Imagine nyo po kung gaano kalaking tulong na sa kanya yun. Yung isang patak lamang ng tubig. Pero ako po yung magtatanong, bakit ka po aasa sa isang patak ng tubig sa impyerno? Kung dito po sa lupa, sa mundong ibabaw, ay iniaalok si Jesus na siyang nagbibigay ng buhay. Sinabi niya po sa Samaritanang babae, siya ang buhay na tubig. Bakit kayo hingi ng patak ng tubig sa impyerno? Kung dito, iniaalok ang Panginoong Jesus. Ngayon pa lang, tanggapin mo na ang Panginoong Jesus. Kaya, alam niyo po, isang bagay na wala din sa impyerno. Ang dami pong bagay na wala sa impyerno.
walang liwanag. Akala, yung mga nakikita po natin sa palabas ng impyerno ay may konting liwanag, kulay pula ang apoy. Hindi po ganun ang totoong impyerno. Ang totoong impyerno po, madilim. Ang totoong impyerno po, talagang wala ka ng buhay ang iyong mga pandama, pero parang wala din. Kasi may mata ka, wala ka naman makakita. Meron kang pangamoy, nang naamoy mo, puro apoy, puro yung amoy ng nasusunog. Marinig mo, wala kang ibang marinig, kundi ang sigaw ng paghihirap, sigaw ng mga nandoon, ng mga makasariling makasalanan na nasa lugar ng impyerno. Yung nadarama mo, puro hirap. Wala pong kaginhawaan sa lugar ng langit. Wala rin pong liwanag at wala pong pag-asa sa lugar ng impyerno. Wala na. Kahit na nung tawag mo ng tulong, kahit pa sumigaw ka pa ng tubig, liwanag, tulong, katahimikan, ang ingay na, ang ingay. Di ka lang talaga makakasumpong ng pag-asa sa impyerno. Wala pong pag-asa. Ito ang mga panaghoy ng pagsaklolo, ngunit walang tugon na matatanggap ang mga sumisigaw sa impyerno. Wala. Pangatlo, panaghoy ng pag-aakala. I'll be honest with you. Ako po yung magiging tapat. Wala po itong point na ito. Hindi nyo masyadong mapapansin. Dito, sa ating pong binasang talata sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Hindi nyo po ito mapapansin. Pero, tingnan nyo po ito Verse 22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Verse 23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Sa Ingles po ay ganito, para mas mapansin po natin. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ito po ang sinasabi diyan. Nakikita ko po dito yung kanyang pagkagulat. No, nung iminulat na, di kapot siya ay namatay. At pagmulat ng kanyang mata, siya ay nasumpungan niya ang kanyang sarili, na siya po ay nasa lugar ng impyerno. Marahil ang kanyang sigaw, bakit ako naririto? Bakit ako naririto? Ako naman ay mayaman. Ako naman ay tumutulong. Tinulungan ko si Lazaro nung siya ay nabubuhay pa. Binigyan ko siya ng pagkain. Pinatira ko pa siya sa aking bakuran. Pero bakit ako'y naririto? Mabuti naman akong tao. Marahil siya ay may relihiyon. Marahil siya po ay kilala niya si Abraham talaga. Na si Abraham kilala niya ang Diyos. Pero isa po sa katotohanan ay yung kanyang pagkagulat. Kaya po dumating po sa point ng kanyang dito po nung siya nasumpungan niya ang kanyang sarili. Nagtataka siya, bakit siya naroon? Kala ko langit ako. Bigyan ko po kayo ng talata. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. At marami sa mga tao na mapupunta or napunta sa impyerno ay may mga pag-aakala na sila hindi mapupunta sa lugar na iyon dahil sa ilang kadahilanan. Daming dahilan. Matthew chapter 7, verse 21. Tingnan niyo po ito malala. Malala po ito. Kung ikaw ay regular na member, mas malala po ito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yun,
Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Pansin niyo po at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ito po yung mga mangangaral. Ito po yung mga minister. Pero sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Pansinin niyo po yung kanilang mga dahilan. Sila'y nangangaral, sila'y nagpalayas ng demonyo, sila'y gumawa ng mga magagandang bagay. Wala po sa dahilan na yun. Kaya kung ang iyong dahilan ay ang mga bagay na ito, one day siguro sisigaw ka sa impyerno. Na nagsisimba naman ako. Member naman ako ng Baptist Church. Nabautismuhan naman ako. May mga ginawa naman ako magagandang bagay. Pero bakit ako naririto? Tumutulong naman ako sa mga nangangailangan. Nag-aabuloy naman ako. May relihiyon naman ako. Nagbabasa naman ako ng Biblia. Naniniwala naman ako na may Diyos. Nananalangin naman ako. Pero bakit ako naririto? Minamahal. Sa dami po ng tao na nasa impyerno, marami po sa kanila ang nag-isip na dahil sila ay pumupunta sa simbahan, hindi ko alam kung ano mga simbahan yun, na dahil sila ay gumagawa ng mabuti, kaya naman po natin gumawa ng mabuti. Isang malaking pag-aakala na sila ay mapupunta sa impyerno dahil sa mga dahilang yun. Maliban sa isang katanggap-tanggap na dahilan na yun lamang ang tatanggapin ng Panginoon, hindi tayo makakatakas sa lugar ng impyerno. Alam niyo po, sinabi ko nung simula, ang pinakamasamang bagay na pwede pong maranasan ng tao ay ang mapunta sa impyerno. Yung mahirap ka dito, yung wala kang makain dito, hindi po yun ang pinakamasamang bagay. Ang pinakamasama, yung ikaw ay mapunta na impyerno. Pero may mas malala po doon. Yung akala mo, ligtas ka na sa impyerno. Pero yung pala hindi. At ang isa pong pinakamahirap turuan, mahirap kumbinsihin sa mga pagtuturo po, sa aming mga karanasan, kami po mga nagtuturo, ay yung false professing Christian. Mahirap silang kumbinsihin na sila'y mapapahamak kasi professing eh. Pero ang totoo, false. Bakit? Yung mga dahilan hindi po katanggap-tanggap. Hindi po tatanggapin ng Panginoon. Kaya po, alam niyo po mga minamahal, kahit pa ikaw ay Kristiyano na, hindi masama magduda. Actually, mas maganda nga po nagdududa eh. Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin, meron kang pinagdududahan. Naunawaan niyo po ako? Yung pong mga hindi papuntang langit, yung mga walang katiyakan ng langit, never po silang magdududa. Anong pagdududahan nila? Anong pagdududahan nila? Di ba po pag tayo sumasakay sa sasakyan, pag tayo babiyahe ng malayo, anong ginagawa mo sa sasakyan? Anong ginagawa natin sa sasakyan? Chine-check natin. Yung hangin, yung tubig, yung langis, yung gasolina, yung battery, nasa kondisyon ba yung sasakyan? Chine-check natin. Pero hindi ibig sabihin walang sasakyan. Kaya po alam niyo po mga minamahal, mahalaga. Ako po, ginagawa ko ito lagi sa aking sarili. Ako ba talaga iligtas? Panginoon, kasi sabi ni Apostle Paul make your calling and election sure. Ibig sabihin, siguraduhin mo na talagang ligtas ka. Kung ako'y may makikita na isang naghihingalo, ang unang tanong ko sa kanya, naririnig mo ba ako? Hindi po. Ang unang tanong ko sa kanya,
Hindi ko ang tanong ay, anong nararamdaman mo? Hindi po yun ang una kong tanong. Ang una kong itatanong, ikaw ba'y tiyak na ikaw ay palangit? Kahit sino pa yun. Kasi mahalaga na ang tao ay tiyak ng langit. 100%. Meron pong ganitong kwento. Hindi ko po alam kung naikwento ko na po sa inyo dito. Ako po ay teacher sa Christian school. Ang tao po ako, bali ako po yung nakaupo lang sa isang nandito. Tapos hagdan po yan pababa. Tapos dito po may bata, si RJ. Tapos po ay may aso. Aso ba yun o pusa? Nilalaro niya yung pusa, nilalaro ni RJ yung aso. Dumaan yung teacher. Ako naman, hindi ko alam kung ako nagbabasa nun o meron akong, basta may ginagawa ako nun, nakaupo ako eh. Dumaan yung teacher, sinaway si RJ. Etong batang ito, medyo may pagkamabait. Ngayon naman po itong bata ito nakakatuwa at talagang faithful sa pag-attend. Dumaan po yung teacher, si Ma'am Lynn. Sabi po ni Ma'am Lynn kay RJ, wag mo ang laruin yan. Sinaway niya. RJ, wag mo ang laruin yung aso pagka ikaw ay nakagat-kagat at ikaw ay nagkarabis, pag ikay namatay, ikaw kay langit pupunta. Tiyak mo na kay langit. Ganyan po mag-isip ang isang soul winner. Yung tipong makagat lang, patay na agad. Kasi, yun yung katotohanan eh. Yun yung sabi ni Ma'am Lynn. Pagka ikaw ay nakagat-kagat niyang asong yan, at ikay namatay, tiyak mo kay langit pupunta. Sumagot si RJ, may pagka-pilosopo siya that time, dun sa senaryong yun. Opo ma'am, 99.999999%. Nandito ako, rinig ko sila, kita ko sila. Sabi ko kay RJ, alam mo, yung 0.0000001 ang magdadala sa'yo sa impyerno. Not unless 100% na tiyak mong langit ka dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, hindi dahil sa ginawa mo. Doon mo lang matitiyak na ikaw ay langit. 100%. Doon lang talaga na ikaw hindi na mapapahamak na impyerno. Paano yun? Sabi po ng John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Period. Wala na pong ibang sinabi. Hindi na sinabing magkameron ka ng relihiyon, hindi sabing magbasa ka ng Biblia, hindi sinabing sumimba ka, hindi sinabing ganun. Sabi doon, manampalataya ka. Kung bakit po ako'y naririto sa simbahan at ako'y nangangaral, hindi para ako'y maligtas. Dahil alam ko na ako'y ligtas at ako'y tinawag ng Panginoon sa ministeryong ito ng pangangaral ng salita niya. At napakalaking pribilehiyo po na ipinagpapasalamat ko sa Kanya. Kung bakit po, minsan nga, kagabi lang, naglilinis ako dito. Habang ako'y naglilinis, kausap ko yung aking kaibigan. Yung sa kanya, alam mo, minsan napapaisip akong lumabas sa ministry. Kaya lang wala yung kapayapaan ko doon. Pero, kaya ko lang naiisip yun, I'm just wondering, kung halimbawa bang ako'y hindi full-time, kung halimbawa bang ako'y kagaya ng mga regular member, ako ba'y magiging tapat pa din? Ako ba'y maglilingkod pa din? Ako ba'y laging nasa simbahan pa din? Ako ba'y magbabasa pa rin ng Biblia? Ako ba'y magbabahagi pa rin ang salita ng Diyos sa mga makakasama ko na mga hindi mananampalataya? Dahil hindi natin alam. Ako, sabi ko nga, tinitiyak ko, tiyak ko naman, pero sinisigurado ko talaga, tinatanong ko yung sarili ko, Wendell, ligtas ka ba talaga? Pag tinatanong ko po ang sarili ko, ang laging sagot, pag po may nangangaral, ikaw ba talaga yung ligtas? Hindi ko naiisip yung, dahil ako na may nabautismuhan, dahil ako na may nangangaral, dahil ako na may nagmi-ministry, nakarating pa nga ako na ibang mga lugar para sa pangangaral. Hindi po yun ang pumapasok sa isip ko. Ang pumapasok sa isip ko, yung kinanta. It's through the blood. Wala po ibang dahilan. Bigyan ko po kayo ako po yung maging tapat. Yung pong umawit, naghumingi lang po ng suggestion. Ano magandang awitin? Sabi ko maganda yung It's Through the Blood. Kinanta nga. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. It blessed my heart. Lalo na po dito sa bahaging ito ng mensahe. Na mayroon pong dugo ng Panginoong Jesus na nagbigay sa akin ng katiyakan. Wala pong iba. Alisin mo yung pagsisimba, alisin mo yung, alam ko, ligtas ako. Pero dahil sa ligtas ako,
Ako'y sisimba, ako'y maglilingkod, ako'y mangangaral ng salita ng Diyos, ako'y mananalangin, ako'y magbabasa ng salita ng Diyos, ako'y magbibigay. Ang aking buhay ay bibigay ko sa Panginoon dahil alam kong ako'y ligtas at hindi sapat ang aking mga gagawin para mapantayan o para matumbasan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa akin. Hindi. Kahit pa ako'y mabuhay ng 1,000 taon, hindi sapat. Now, number 4. Panaghoy ng pagsumpa. Alam niyo mga minamahal, isa rin itong pagsigaw na ito ng mga nasa impyerno, pero hindi mo matatagpuan sa kwentong ito. Pero I believe, right now, after na yung mayamang yun, tandaan niyo po, humingi siya ng tubig. Okay pa yung kanyang pakikipag-usap kay Abraham. Pero after, nung verse 31, I know, hanggang ngayon, isinusumpa niya ang Diyos dahil sa kanyang nararanasan sa lugar ng impyerno. Marami pong mga tao, maraming mga artista. Hollywood, Lady Gaga, and some of them, they are cursing God. Alam po natin yung nangyari sa Brazil. Kung paano nilang tinuya ang Diyos. Kung paano nilang hinamak ang Diyos. Kaya binigyan sila. Brazil, tama ba Brazil yun? Ano po, Pastor? Yung binaha talaga. Anong ginawa sa kanila ng Diyos? Dito pa lang yun sa lupa. How much more? Kung mararanasan mo yung sa impyerno. Revelations chapter 16, verse 9, 11, and 21. Basahin po natin ito. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila naagsisisi upang siya'y luwalhatiin. Verse 11. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap, at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisisi sa kanilang mga gawa. Verse 21. At malaking granizo na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Mga minamahal, sa lupa pa lang yan, Revelation. Pansinin niyo po yung pamumusong nung mga tao sa Diyos. Pero sabi ko po sa inyo, ang pinakamahirap na pwedeng ranasin ng tao ay impyerno. Kung yung hirap na yan pa lamang dito sa lupa, namumusong ng mga tao, lalo na po mga nasa impyerno. At sila'y sumisigaw sa kanilang pagsumpa, wala kang kwentang Diyos! Hindi ka totoong Diyos! Akala ko ba mapagmahal ka? Akala ko mabait ka? Akala ko mahabagin ka? Wala kang kahabag-habag! Hindi mo ako dapat dinala dito sa impyerno dahil hindi ka makatwiran sa pagpaparusa mo. Yung kanilang ginagawa na pag-aakusa sa Diyos. At yung kanilang pagmumura, mas malala pa po sa mga naririnig nyo ngayon. Ang pagmumura ng mga taong nasa impyerno dahil sa kanilang nararanasan doon. And don't think, wag nyo pong iisipin na mali ako. Maraming mga tao galit sa Diyos dahil sa kanila na yung kinuha ang kanilang mahal sa buhay, talagang nagtatanong sa Diyos, nagagalit sa Diyos. Yung ikaw ay nasa impyerno pa, hindi mo sumpay ng Diyos. Pwedeng mali ako, okay? Na baka naman nagsisisi na sila dahil nasa impyerno sila, nasa sigaw nila, Panginoon, patawarin mo kami, ayaw na namin dito. Sabihin ko po sa inyo, walang nangyayari ganun sa impyerno. Wala pong ganun. Nakita nyo ba yung mayaman na sumigaw ng pagsisisi? Wala. Basahin nyo po ulit yung kwento. Wala kang maririnig na sila ay kumbinsido na sila'y makasalanan at siya'y dapat doon sa impyerno. Wala kang maririnig nun. Alam mo kung bakit?
hindi mababago ang kanilang puso at isipan dahil lamang nasa impyerno na sila. Hindi po. Remember, alalahanin po natin, ang impyerno ay palatandaan ng paghuhukom ng Diyos. Kung bakit ang tao po'y nasa impyerno, ay para hukuman ang ating kasalanan, tayong makasalanan dun sa impyerno. Kaya pong kunin ng paghuhukom ng Diyos ang pansin nating mga makasalanan. Kayang kunin. Yung tipong pag hinukuman tayo ng Diyos, okay, makukuha ng Diyos ang ating atensyon. Kasi may paghuhukom eh. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga ateista na sinasabing walang Diyos, pag naghukom ang Diyos, malalaman nila, sila'y makukumbinsi. May Diyos nga. Pero ang tanong, magagawa ba ng paghuhukom ng Diyos na tayo'y madala sa pananampalataya? Hindi. Tandaan niyo po itong sasabihin ko. Kayang kunin ng paghuhukom o paghahatol ng Diyos ang pansin ng isang tao, pero ang biyaya lamang niya ang makapagbabago sa puso at kaisipan ng taong makasalanan. Biyaya lamang po. Magkaiba po yung grace of God sa judgment of God. Grace of God, hindi mo matatanggap yung paghuhukom. Pero the judgment of God itself, yun po yung paghuhukom na talaga ng Diyos. Biyaya lamang po talaga. Kaya po ako nagpapasalamat, sabi po sa Epeso, Kabanatang 2, talatang 8 at 9. For by grace are ye saved, and that not of yourselves. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Wala po tayong may pagmamayabang. Kaya po ay nagpapasalamat. Hindi ko mararanasan ito. Yung tipong, may problema, Lord, thank you po. Sabi ko nga po nung itong mga nagdaang mainit, ano lang ako, yung tipong init. Pero, pinipigilan ko yung sarili ko na magreklamo. Alam niyo po kung bakit? Bigay ng Panginoon, ba't kayo pagrereklamo? Ito, tulad nito, mainit, maulan. Hiniling nating umulan. Ngayon, umulan. Ang isip ng tao, ano ganyan, lakas-lakas ng ulan. Ay, sala sa hulog, sala sa init, sala sa lamig. Kung anong ibigay ng Panginoon, ipagpasalamat. Meron nga pong ganito eh. May isang pamilya, nag-pray, kakain. Lord, salamat po sa pagkain, salamat po sa ganyan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, amen. Pagbuklat nung ulam, ano ganyan, ito na naman. Sabi nung anak, nanalangin na nga ng pagpapasalamat, reklamo pa. Kaya alam niyo po, ako'y nagpapasalamat. Dito lang, sa pangangaral na ito, kung sisigawin mga bagay na ito. Pero sa kabilang buhay, ang aking isisigaw, salamat Jesus! Salamat o Diyos! Purihin ang iyong pangalan! Salamat sa iyong dugo! Dahil kung hindi dahil mo, wala ako rito. Salamat sa Panginoon. Panglima po at huli. Panaghoy ng pagsusugo. Sa mga unang sandali, ng mayamang ito sa impyerno, ay naisip niya na may lima pa siyang kapatid na posible din na mapunta sa kung nasaan siya. Luke chapter 16 verse 27. At sinabi niya, pinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Verse 29. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Verse 30. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, datapot kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. Verse 31. At sinabi niya sa kanila,
Kung di nila papakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon mula sa mga patay. Mga minamahal, members of this church, saved members of this church, this time I'm talking to you. Marahil yung mayamang yun, yung mga tao nasa impyerno, ay sumisigaw. Sana hindi nila maranasan ang init na ito. Sana hindi sila maghirap dito. Sana may mangaral sa kanila. Sana may magbigay ng babala sa kanila. Sana may mangaral sa kanila ng ebanghelyo. Sana hindi nila danasin ang hirap na ito. At sana sa langit sila mapunta. O minamahal, mga tao po sa impyerno ay nakikiusap. Nabigyan natin ng babala ang mga taong wala pa doon. Na baka sakali, maagaw natin sila, na imbis na sila'y papunta sa landas ng kapahamakan, maagaw natin sila upang madala sa daan ng kaligtasan. Kaya po kayo namamanhik sa mga mananampalataya. Anong ginagawa natin para mangaral ng salita ng Diyos? Kailan ka huli na nakapagbahagi ng salita niya, ng kaligtasan? Ito nga, meron akong kilala, professing Christian. Sabi ko sa kanya, sino na ng mga nabahaginan mo? At ako'y nagulat. Sabi niya, ay wala pa po ako nababahaginan. Yun nga po yung aking hindi kayang gawin. Yung magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi ko sa kanya, ano lang, ito trucks. Iwanan kita ng 10 trucks. Iabot mo lang. Kahit mag-abot ka lang, malaking bagay yan. Binigyan ko 10. Pagbalik ko, isang lingguhan. Ano, kumusta na yung trucks mo? Yung trucks niya, 10 pa din. Kaya ako yung nagtatanong sa kanya, ikaw ba talaga ay papuntang langit? Dahil kung ikay papuntang langit at hindi ka papunta impyerno, gugustuhin mo rin na yung mga tao mapuntang langit. Kung ikaw ay nakaligtas sa impyerno, gugustuhin mo rin na yung mga tao hindi mapahamak doon at sila'y maligtas din. Kung hindi po ako nagkakamali, ito pong taong ito wala na sa church hanggang ngayon. Kaya po ang tanong ko sa ating mga mananampalataya, ang ebanghelyo ba ni Kristo ay parte ng iyong buhay? Ang ebanghelyo ba ni Kristo ay naibahagi mo na sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kaklase, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kapitbahay? Why? Pwede yun. Yung iyong kaway, sabihan mo na, ikaw na may mapupuntang impyerno. Sana kayo maligtas. Pwede, at least nakapagbahagi ka pa din. Pero sana gawin natin ng may pagmamahal. Na hindi yung makapagbahagi ka lang talaga. English po, they will care what we know. Kasi minsan nagbabahagi lang tayo para makapagbahagi. Pero yung talagang aruga, yung pagmamahal, kung bakit ang tao minsan hindi maligtas, gawa natin. Alisin natin yung biyaya ng Panginoon. Wag muna natin pag-usapan yung biyaya ng Panginoon. Minsan kung bakit hindi maligtas ang tao, gawa natin, natitisod sa atin. Na minsan talagang, ito ba, nangangaral ka sa akin, ikaw gay mananampalataya, tingnan mo yung buhay mo. Kaya ang tanong ko po, ang ebanghelyo baga ay bahagi ng ating buhay. Na pag tiningnan ka ng isang tao,
Si Kristo ang makikita sa'yo. Alam niyo po, inihuli ko talagang mangusap sa mga member. Ikaw na nasa bahay, pagsimba, nasa bahay, paano pa yung pangangaral? Hindi naman pwedeng mangangaral ka, nasa bahay ka. Kasi po, ang bahay, from house to house. We have to bring the church to the people. Kaya po alam niyo mga minamahal, kung pagsimba lang, hindi natin kayang pumunta dito sa simbahan at makipagtipon dahil lang sa umuulan, dahil sa mainit, dahil sa may mga kung anumang dahilan. Ay ano pa yung pangangaral ng salita ng Diyos? Alam niyo po, ako po yung magwawakas. Ang totoong sunod-sunod po nitong 5. Paghihirap, pagsaklolo, pag-aakala, pagsumpa, at pagsusugo. Ito po ang totoong sunod-sunod niyan. Pag-aakala. Nauna ang pag-aakala. Pansin nyo, and in hell, he lift up his eyes. Yung kanyang pagkagulat. Pag-aakala, paghihirap, pagsaklolo. Dahil sa naghihirap ka, susubukan mong humingi ng tulong. Humanap ng pag-asa, pero wala kang masusumpungang pag-asa. At dahil doon, sisigaw ka ng pagsumpa. Sisigaw ka ng, siguro pagsusugo muna. Dahil ayaw mong maranasan ang iba. At hanggang ngayon, yung mayaman ngayon, sinasabi ko po sa inyo, walang pasasalamat sa kanyang bibig. Hanggang ngayon, siya po ay naghihirap. At siya po ay nagdurusa. At siya po, marahil, ay minumura niya ang Diyos hanggang ngayon dahil sa nararanasan niyang paghihirap. Na sana po, hindi natin maranasan. Tayo po yung mukod pungkit, tayo po yung manalangin. Dakila po naming Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po sa aming pong pag-aaral. Salamat po, Ama, sa paalala. Ito niyo pong ibinigay sa amin. Amin pong pinasasalamatan ka na bagamat kami pong mga tao, pangkalahatan, ay karapat-dapat at talagang nararapat lamang na mapunta sa impyerno dahil sa aming mga ginawang kasalanan. Salamat po pagkat nagbigay ka po ng daan. Binigay niyo po inyong kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na magmuli ay hindi na mapapahamak bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nawa po sa mga nakapakinig na palalahanan ngayon pong araw na ito, huwag po nawang dumating sa amin pong buhay na kami po ay lumagi sa lugar ng impyerno at managhoy na napakahirap, napakainit, napakadilim, ang ingay. At ang magiging bukang bibig po ay ang mga bagay na pamumusong sa inyo. Panginoon, salamat po pagkat meron ka pong biyaya. At nawa po ang biyayang ito ay maranasan na aming pong mga minamahal na tagapakinig sa oras na ito. Ito po yaming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Habang tayo po'y nakayuko, nakapikit, at tayo po'y nananalangin. Kung naunawaan mo ang mensaheng ito, mga panaghoy ng impyerno, mga sigaw na isisigaw ng mga taong napunta at mapupunta doon, hindi mo gugustuhin mapunta ang impyerno. Hindi mo gugustuhin na ilagi ang iyong walang hanggan, ang iyong kabilang buhay doon sa lugar na iyon, na walang kapag-apag-asa, walang bahid ng pagmamahal, dahil ang naroon ay ang galit at puot ng Diyos. Kaya, ako'y nakikiusap, ako'y namamanhid. Bakit hindi mo gawin? Bakit hindi ka magdesisyon?
Kung kasalanan ang magdadala sa iyo sa impyerno, bakit hindi mo ito talikuran? Bakit hindi mo ito pagsisihan? Bakit hindi mo hingi ng tawad? At bakit hindi mo panampalatayanan ang kaisa-isang bugtong na anak na kanyang ibinigay na sinugo ng Ama para tayo iligtas? Alam mo, kung ngayong oras lang na ito, kakausapin mo siya sa panalangin at ikay mananampalataya, magsisisi ka ng kasalanan, ikay papatawarin niya. At kung siya'y iimbitahan mong pumasok sa iyong puso, baguhin ang iyong buhay, pananampalatayaan mo siya bilang iyong Panginoon at Diyos. Sinasabi ko sa iyo, 100% na pangako niya at hindi siya bumabali sa kanyang pangako. Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan, bubuksan niya ang pinto ng langit para sa iyo. At ikaw ay mananahan doon ng pangwalang hanggan sa oras na lisanin mo ang mundong ibabaw. Kaya sa mga oras na ito, manalangin ka. Usapin mo ang Panginoon, manampalataya ka, panampalatayanan mo ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At kung ikay nananalangin, maaari ba na makita namin ang iyong kamay upang ikaw ay aming maipanalangin? Kung ikaw ay nagnanais, na magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Aming Amang nasa langit, salamat po Diyos sa pangangaral na inyong salita. Pagpalain niyo po ang aming pong pagpapatuloy at salamat po sa paalalang ito. Mas na-appreciate po namin ngayon ang inyong ginawa sapagkat mahirap ang mapunta sa impyerno. Pagpalain niyo po ang aming pong panambahan. Pagpalain niyo po ang mga nakapakinig. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, so salamat po. Sana po'y inyong naunawaan ang dinalang mensahe ngayon pong umagang ito. Tunay na napakahalaga po ng kaligtasan at ang kaligtasan po ay tanging si Jesus lamang ang gumawa. Hindi ho ang sinuman. Kaya po ito ay biyaya at salamat po hanggang ngayon. Ito ay kaniyang iniaalok sa bawat isa na wala pang pag-asa.